ba ang bawat isa? Handa po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng kanyang salita. A bite size of the Word of God para pang-almusal natin sa umagang ito. Hindi po, tayo po lahat ay manalangin. Hilingin po natin yung paggabay ng Banal na Espiritu, kalakasan niya, ang paggabay niya, ang presensya niya sa oras na ito, at tanging ang Panginoon lamang ang maparangalan sa ating gawain. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po, magandang umaga po. Salamat Panginoon sa oras na ito na we have another chance to receive your grace through your word. May you bless every one of us as we receive your word. May we receive grace, healing, power, and answer through your words. Bless all, each and every one who will stand here in front today in our Sunday worship. Ikaw lamang, Panginoon, ang mag-glorify sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. At tunay, Panginoon, ang kalakasan mo ang aming tatanggapin. Pakapuspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Hindi namin kayang tumanggap ng salita mo, Panginoon, nang wala ang banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, fill us with your Holy Spirit at mapanghawakan namin ng iyong salita na dadalhin namin that throughout the storm of our lives, ikaw ang kasama namin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo at ngitian. Narinig ko dito, tita. Yan, wala akong katabi, malayo. Ayan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Ikalawang Korinto. 2 Corinthians 4. Start po natin ng 5 to 10. Basahin ko po. 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 10. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Verse 8 po, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body of the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Purihin po ang Panginoon. Sa ibang salin po, sabi doon, we are pressed, we are knocked down, we are crushed, pero God never abandoned us. So, ang title po ng message natin ngayon is God is greater than the storm. Basahin nga po natin ng may power. God is greater than the storm. Amen. Marami po sa buhay natin, hinahalin tulad yung storm ng trials, ng pressure, ng troubles. And gaano man kalaki yun, gaano man kalaki yung utang mo, gaano man kalaki or kahirap nung sitwasyon na meron ka, always remember God is greater than those things. And ang tanong doon, how do we respond in every storm in our lives? Paano tayo nagre-respond dun sa mga storm na yon? Minsan, doon nagkakaiba yung Kristiyano at sa hindi mananampalataya. Kung paano tayo nagre-response or paano tayo gumagawa ng paraan dun sa mga bagay na kinaharap natin sa buhay. And dito po sa 2 Corinthians, yung Corinth Church, nagfe-face sila ng maraming trials, ng maraming persecution. Pero nandun yung answer or nandun yung sinasabi na sa buhay Kristiyano, hindi sinabing
pressure-free, hindi sinabing trouble-free, hindi sinabing storm-free, or walang storm. Pero sinabi doon ng Panginoon, He never promised that there will be no storm. He never promised that there will be no rain. But He promised one thing, rainbow. Na hindi niya kailanman gugunawin or hindi niya na tayo kailanman gugunawin pag nakikita natin yung rainbow. So, merong storm, merong rain, but God promised na after all of those things, kasama mo ako. And, maikli lang po ito. Madaling araw po, bumiyahe kami ni Pastor Alice papunta dito kasi nag-brown out po sa Samira. So, nakita ko yung reminder ni Sister Hope kahapon na reminder lang po, Sunday Bites, April 28, ganyan. So, alam ko na April 28 ako. Pero, ang alam ko, third week pa lang ngayon. Third week pa lang. Tapos sabi ni ate pag kanina pagkagising ko, tapos Siya pala last Sunday. may bisita pa ako ngayon. First kaya talagang ang sakit ng ko. Sabi ni ate ko, Bunso, ikaw sa Sunday Bites ha, sa 28. April 28. Sabi niya, oo nga, sa 28. Ako nga, sa next week. Anong next week? 28 na ngayon! Kaya sabi ko, ha? 28 ba ngayon? Last week naman. So, yun. So, kaya, medyo po. Pero tunay nga, kasi pag ako po binigyan ng message, pag ako po nakaschedule ng message, Monday pa lang, inaano ko na siya. Minimeditate ko na siya, nag-aano na ako, browse. Nagulat ako kay Brother Jeremy. Anak, ako pala yung Sunday Bites. 28 na pala ngayon. So, nagkagulatan kami sa bahay kanina. Pero tunay nga na anumang klase yan, anumang storm yan, kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa point number one po natin, in the midst of the storm, God speaks. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, gaano man kadilim ng kalangitan kapag may bagyo or may ulan, malalaman natin, di ba, walang stars, tapos madilim yung paligid, tapos uulan pala, di ba? Gaano man kadilim yun, kung tayo ay may pinanghahawakang salita ng Panginoon, that's our light. In every steps that we take, that's our light. And that's our guide. Kaya in the midst of the storm, we have to listen. Because God is speaking to us. Hindi siya magbibigay ng storm, hindi niya hahayaan na si Satanas i-press tayo, hindi niya hahayaan si Satanas na bigyan tayo ng mga problema nang walang sinasabi or sasabihin ng Panginoon. He always speaks in the midst of the storm. But are we listening? Are we listening to learn? Do we listen to the Lord? Or nauunahan tayo ng takot? Nauunahan tayo ng unbelief? Nauunahan tayo ng kawalan ng pananampalataya? Pero in the midst of the storm, He never leave us. Even in the most silent time, na talagang tahimik, akala mo wala yung Panginoon, pero nandun siya. Di mo ba yung sa footprints of the sun? In the sun, di ba? Nung kinaharap niya yung bagyo, isang set na lang ng footprint yung nakikita niya. Akala niya sa kanya yun, iniwan siya ng Panginoon. Hindi niya alam, kinikerry o binubuhat pala siya ng Panginoon. It's the same thing with us. In the midst of the storm, akala natin malayo ang Panginoon. Pero hindi. If we will listen to Him, His light, His word is the light and a lamp unto my path. And point number 2 po, in the midst of the storm, rest in God. Psalms 89:8-9, basahin po natin. Meron po ba tayo sa Psalms chapter 89, verse 8-9. O Lord, God of hosts, who is a strong Lord, like unto thee, or thy faithfulness round about thee, thou rulest the raging of the sea, when the waves thereof arise,
thou stillest them. You rule over the surging sea. When its waves mount up, you still them. So, in the midst of the storm, rest in God. Hindi sinabi ng Panginoon na sabayan mo. Dun sa wave na yun, sige, lumangoy ka. Magpakalunod ka. Hindi. You rest in God. That's why there are times na, Lord, pagod na ako. Lord, hindi ko na kaya. Because hindi natin hinahanap yung kapahingahan sa Panginoon. It's okay to not be okay. Say, I'm not okay. Para malaman natin kung gaano kalakas ang Panginoon. It's okay na mapagod tayo, but rest in God. Hindi sinabi ng Panginoon na bawal tayo magpahinga. And sino po dito yung naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Taas ang kamay. Sino po dito yung nabasa na yung buong Bible? Biglang konti na lang ah. If you believe that God, the Bible is the Word of God, you have to read it, right? Naniniwala tayo na salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay, ang Biblia ay salita ng Diyos, pero hindi tayo nagbabasa. Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano tayo makakakuha ng kapahingahan sa Panginoon if hindi natin alam yung salita niya? So, in the midst of the storm, it's the same thing in number 1, God's Word. Paano ka i-comfort ng Panginoon at pagpapahingahin if you never listen? If hindi tayo nakikinig sa Panginoon. So, in the midst of the storm, let's rest in God para di tayo mapagod. Para hindi tayo ma-overload. And in the midst of the storm, point number 3, in the midst of the storm, have faith in God. Nahum 1:7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Ano ba yan? Sulat ko na lang yun. Hindi ko naiintindihan. He cares for those who trust in Him. The Lord is good, a refuge in times of trouble. Natatawa si Hopo. Ayan. Kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. God is greater than in any storm that we have. Amen. There are pressure. We are pressed. Anong sabi po dun sa ibang salin? Meron po tayo nun, Sister Hope. Sa 2 Corinthians chapter 4. Corinthians 4. Yan. Ano po yung ko kasi? Yung Bible ko, King James Version. We are hard-pressed in every side, but not crushed. Perplexed, but not despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. In our life, kahit sa ating mga trabaho, may pressure. May kailangang quota. Kahit sa school, may pressure. Yung friend mo nga, may pressure eh. May pressure ka sa ganito. Kailan ka ba mag-aasawa? Kailan ka ba mag-aanak? Kailan ba? Hindi po nawawala yung pressure. Sa anak natin, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng gano'n, may pressure. Diba? Sa buhay ng Kristiyano, maraming pressure, maraming trials. But, yung isang way para dun sa mga pressure na yun is have faith in God. Hindi nawawala, hindi prinamis ng Panginoon, but we cannot stop. We cannot stop the storm. We cannot stop the trials, the troubles, but we can overcome it with the Lord. And dawa po, katagpuin natin yung Panginoon in every storm na binibigay sa atin ng Panginoon. He can calm it if He wants. But He can strengthen the storm if gusto ng Panginoon na may matutunan tayo. And ang tanong is, do we listen to the Lord?
And do we apply those word of God na meron na tinatanggap natin? Purihin po yung Panginoon. Meron pong isang awitin. Naalala ko si Pastor Noah nag-preach before, may kanta siyang inano. So kakanta rin po ako. Yun lang pala yun din. Meron isang awitin, title is Blessing. So common naman na siya. What if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? Diba? What if yung blessing ng Panginoon is behind that problems, behind those troubles, behind those situations na feeling natin ang layo ng Panginoon. But if we will, dalawang tao lang yan na nagkakaharap or tumatanggap ng problema. Yung pinasal niya yung problema, kaya di niya maabot yung blessing ng Panginoon o yung ginawa niyang stepping stone yung bawat problema hanggang sa naabot niya yung blessing ng Panginoon. In every pressure in our life, there is treasure. Yun po yung lagi nating tatandaan. Walang diamond na hindi dumaan sa pressure. Walang gold na hindi dumaan sa fire. And we are, ganun din tayo. There is treasure after this storm. There is treasure after this pressure. In conclusion po, God never promised that there will be no storm, no rain, but He promised the rainbow. And there is always purpose in every storm of our lives. Because God is greater than any storm we have. Purihin po ang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, saliksikin mo po yung aming mga puso, batid mo yung aming pinagdaraanan, anumang dagok ng buhay, anumang kinaharap namin sa masayaman o sa malungkot, Panginoon, Ikaw ang kasama namin, and You are greater than in any storm that we have in our lives. You are greater than in any troubles that we have. You are greater than in anything that we can face and we will be facing in the future, O Lord. Thank You so much, Lord, for this time. May we receive grace, answer, healing through Your words, O Lord. Bless our hearts, prepare our vessels, O Lord, as we receive the Sunday pulpit message later, and our body and our spirit as we praise You, O Lord. May we praise You in the midst of the storm. May we praise You and give thanks to You in the midst of the storm, O Lord. And may we overcome it with You. Thank You, Lord, because You never abandon us. We might be pressed, we might be crushed, but never abandoned, never forsaken, O Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang magpala sa bawat isa, sa bawat part ng aming gawain, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw po ang magpala sa lahat ng tatayo sa entabladong ito, Panginoon. Itago mo po sila sa iyong likuran. Bahiran mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. At tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang maipahayag sa buhay nila. Pagpalain mo ang pastor na gagamitin mo, Panginoon, mamaya sa aming Sunday message. Ikaw po ang magpala sa kanyang buhay, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Hindi kami uuwi, Panginoon, daluhaan this time. Uuwi kami, Panginoon, ng may dalang pagpapala, kagalakan, Panginoon, at pag-asa na anumang kaharapin namin, Panginoon, You are greater than those things, O Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. We entrust to You everything. Ikaw lamang ang mapupurihan, ang madambana, ang maparangalan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.